Alam nyo ba, may paraan pala para mas maging productive tayo. Kasi napansin ko, kailangan talaga natin bilang entrepreneur na maging in control. Kaya, nitong nakaraan, pinag-aralan ko talaga yan kung paano ba natin yun gagawin. At syempre, sabi ko, kailangan sa sarili muna natin simulan to. Kaya today, pare koy, dive tayo sa mundo ng psychology para alamin ang brain hacking. Simple techniques lang, pero science and psychology ang basis. Kaya may credibility to, hindi basta hula lang o experience lang talaga. Brain hacking secret number 1, working out. Physical activity is a brain hack. Minsan kasi iniisip natin, pag peak performance ang usapan, puro utak lang. Pero mali pala yun. Our brain is connected to our body. Kung healthy ang body natin, mas healthy din ang brain natin. Bakit brain hack ang workout? Well, maraming science-backed reasons dyan. Una, increase blood flow to the brain. Pag nag-exercise tayo, mas bumibilis ang heart rate natin. Mas maraming dugo na pupunta sa utak natin. And yung mga dugo na yan, it carries oxygen and nutrients. So, mas maraming oxygen and nutrients sa utak natin, mas gumaganda talaga yung function. Pangalawa, release of brain-boosting chemicals. During exercise, our brain releases chemicals like endorphins, dopamine, and serotonin. Endorphins, natural mood booster yan, nakakabawas ng stress. Dopamine naman, pampataas to ng motivation, ng focus. Serotonin naman, mood regulation yan, pang well-being. Actually, ngayon, wala pa akong masyadong idea kung paano patataasin ng serotonin. So kayo mga pare ko, assignment nyo ngayon, kayo, pag-aralan nyo kung paano palalakasin yung serotonin nyo o paano nyo kokontrolin yung chemicals sa utak nyo. BDNF naman, fertilizer daw yan for the brain. It promotes growth of new brain cells, improve memory and learning. Grabe no, working out is like cocktail of brain-boosting chemicals. Pangatlo, stress reduction. Exercise is a great stress reliever. Yung cortisol kasi naiipon yan sa katawan natin, kailangan igalaw-galaw para mabawasan. So nakaka-relax ng mind and body, less stress, better brain function. Isa pa, hindi maganda sa pakiramdam yung ngawit na ngawit ka na, hindi ka makagalaw. Yung attention mo nahahati pa dahil meron kang pain na kailangan mong indahin while working. Ang sagot lang pala dun, exercise. Pangapat, improve sleep. Regular exercise can improve your sleep quality. Gabi na, sarap umuwi, ang lamig. Mas madali makatulog pare ko pag pagod, di ba? Yung physically pagod, hindi lang basta utak lang pagod. But don't exercise too close to the bedtime hack. Dapat at least 2 to 3 hours before sleep. Kasi kapag kakatapos mo lang, usually yan, umaandar pa talaga yung dugo mo sa katawan, buhay pa, parang yung katawan mo is ready to fight pa. According to my experience din. So, anong klaseng workout ba ang best for brain hacking? Well, napakaraming options. Pwede naman kahit cardio exercises. Anything na magpapabilis ng heart rate natin. Good for the blood flow and oxygen yan. Pwede rin mag-strength training, weightlifting, body weight exercise, not just for the muscle to up. Syempre, you're starting to look good, look better. Pampataas din yan ng reputation mo because having a good, well-built body already means na this person has discipline. Hindi kailangan maging atleta ha. Kahit simpleng exercises lang, basta regular, malaki na ang difference. Make it a habit pare ko, schedule your workouts. Just like you schedule your meetings, isama mo yan doon. Kung naniniwala ka na ang exercise is one part na very important for you as a business owner, make it non-negotiable. Exercise is not a luxury. It's an investment to your brain and body. Siguro naman ngayon, pare ko, naintindihan na natin kung gaano ka-powerful ang working out para sa utak natin. Tip number 1 pa lang yan. Pero physical activity lang ba ang brain hacking? Syempre hindi. Kaya next secret natin about naman sa pag-organize ng tulog. Ready na ba kayong matulog ng mas mahimbing? Kung importante ang working out, ganun din ka-importante yan. Minsan kasi binabaliwala natin ang tulog, di ba? Akala natin okay lang magpuyat para mas maraming magawa, pero pare ko na-realize kung mali pala talaga yun. Mga pare ko, sleep is not a luxury, it's a necessity for peak performance. Sa totoo lang, mga pare ko, napansin ko to sa sarili ko mismo. Kapag 9 PM na, nakahiga na ako, napakadaling gumising ng 5 AM. Pero kapag pinilit ko yung magpuyat, lalo na kapag inabot ako ng 12 AM, naku po! Yung the next day ko, hindi maganda. Parang asa about 70 or worse, less than 50% na lang yung capacity ko. Naistorbo rin yung araw ko kasi inaantok ako. Biruin mo, nag-extend lang ako ng 3 hours, pero yung sacrifice ng hours ko on the next day, napakalaki ng kapalit. Isa pa, hindi ko siya kayang bawiin ng isang gabi lang. It takes about 4 days bago ko mabawi ng maayos yung energy ko. Hindi talaga okay. Kaya sobrang importante ang tulog. Hindi lang basta pahinga. Deep sleep, maraming nangyayari sa brain natin during those times. May different sleep stages pa nga na pinag-uusapan at pinag-aaralan. Light sleep, deep sleep, REM sleep, each stage
has its own function. Memory consolidation, hormonal balance, kung ano-ano pa. Kaya importanteng makuha natin lahat ng sleep stages na yan. Hindi yan pagnanakaw ng oras sa negosyo. Kaya sleep is really non-negotiable yan. So, paano natin ma-optimize ang sleep natin? Ito na, mga activities na pwede natin gawin. Ito ang tinatawag na sleep hygiene para healthy habits para sa pagtulog. Una, consistent sleep schedule. Yung sleep schedule talaga sobrang ganda kasi naging automatic na sa atin na, okay, time to sleep na. This is the part of my day na kailangan ko na magpahinga. Gumising ng parehong oras, pare ko eh. Araw-araw, kahit pa weekends, para ma-regulate ang body clock natin. If we utilize the time that we sleep, we don't need more. 9 hours for me is enough. Pangalawa, ilimit ang screen time before bed. Alisin na natin yan, tablet, wag na maganyan. Blue light kasi galing sa screens, can interfere talaga with sleep. Avoid screen time at least 1 hour before or at least 30 minutes before man lang. Tapos bitawan na natin yan. Makipag-usap na tayo sa mga misis natin. Guilty. Pangatlo, make sure na dark, quiet, and cool ang room mo. Ideal sleep environment yung dark. Ako gusto ko ng may tunog ng electric fan o may tunog ng aircon na window type. Gusto ko talaga may white noise pag natutulog. Pang-apat, regular exercise talaga. Ito na pag-usapan natin kanina. Maganda talaga for sleep ang exercise. And energize ka pa kinabukasan. Diba? Pang-lima, iwasan ng caffeine or alcohol before bed. Actually, gusto ko talagang iwasan ng caffeine. Iniisip-isip ko na ulit na itigil ang kape. Kasi ibig sabihin, I'm relying on tools para gamitin yung utak ko. Pero pwede namang hindi. I can just rely on myself to manipulate the chemical activities sa utak ko. Alcohol, nakaka-disrupt din yan ng tulog. Nakakatulong yan matulog, pero yung tuloy-tuloy na tulog, nakakagulo daw yun. Pang-anim, magkaroon ng relaxing bedtime routine. Magbasa ka ng libro, calming music. Yung pagsusulat, sobrang powerful din yan. Dati nagsusulat din talaga ako pag stress out ako at hindi ako makatulog, pare koy, bumabangon ako saglit at nagsusulat. After nyan, nakakatulog na ako. Power naps, pwede rin yan makatulong. Ako, nagpa-power nap ako. Halimbawa, may pinag-aaralan ako na nahihirapan ako, natutulog talaga ako. At pag gising ko, minsan yung mga problema na hindi ko ma-solve, aba, solved na. Naayos na natin. Pero dapat tama ang timing and duration. Ideal power nap is talaga 20 to 30 minutes. Kapag sobrang haba na kasi, groggy ka na kasi yung stages niya nagugulo. Kaya mga pare ko, prioritize sleep and maging sleep master tayo. Pero kahit rested ang brain natin, kung stress naman tayo, parate, hindi rin maganda yun. Kaya ang next secret natin, pare ko, brain hacking secret number 3, managing stress. Kalma lang, pare ko. Kaya yan. Trabaho, deadline, relationships, pera, traffic, ang daming pwedeng mapag-stressan. Pero pag sobra-sobrang stress, nakakasama na sa performance natin yan. Gusto nyo bang i-hack yan? Gusto nyo bang matutunan paano i-manage ang stress para maging stress-proof or at least maging manageable man lang siya sa umpisa? Ang unang pinaka-powerful brain hack para dyan ay mindfulness and deep breathing. Pag na-stress na, okay, stop muna. Inhale, exhale. Parang pagiging present lang sa moment. Hindi ka nagdadwell sa past at hindi ka muna mag-worry sa future. Dito ka lang muna sa present. Be here. Stay here. Try nyo. Practicein ninyo. Sa mindfulness naman, ang ginagawa ko lang, upo ka lang sa isang komportable, upo lang. Pwede kang pumikit or pwedeng open eyes, bahala ka. Nakatingin ka lang sa isang spot. Focus ka lang sa breathing mo. Feel mo lang yung hangin, pumapasok, lumalabas sa ilong mo. Pag may thoughts ka na dumating, normal lang yan. I-acknowledge mo lang yung thought na yan. Okay, ibig sabihin, na-stress talaga ako sa bagay na to. Okay lang yan. Lagi mo sasabihin ganun, okay lang yan. Huwag mo i-judge, hayaan mo lang. Gawin mo to for few minutes. Parang nasasanay lang yung utak mo na okay, nandyan lang siya. Okay lang yun na nandyan sa utak natin yung mga bagay na yun. Marami pang ibang stress-relieving activities na pwede natin ma-implement. Yung mga hobbies natin, like music, art, reading, nakakatulong yan sa pagtanggal at pagbawas ng stress. Don't forget to spend time with loved ones, family. Kaya very important sa amin, yung lalabas kami, tara, labas muna tayo, medyo stressed out na ako. Parte yun ng bagay na kailangan mong gawin to make sure na kaya mong i-manage yung negosyo mo. Napala pare ko, napansin ko rin talaga na minsan yung stress ko, tumataas yan kapag nagmamadali ako. So, bakit ba ako nai-stress? Kasi hinahanap ko yung result. Sinasabi ko, ang tagal naman. Kaya natutunan ko na rin na kailangan ko talagang mag-step back and keep on telling myself na there's no need to rush. Okay lang yun na nandyan sa utak natin yung mga bagay na yun. So other thing na napansin ko na nakakapagbigay sa akin ng stress, kapag hindi ko pa rin ginagawa yung mga dapat kong gawin na kaya ko naman gawin
na ngayon na din mismo, tapos na sana. Talagang nakakataas ng stress ang procrastination. Kaya mga pare ko, practice mindfulness, deep breathing, exercise, social connection, yung hobbies natin. Lahat yan ay nakakatulong para makontrol natin ang ating stress. Pero teka, may isang importanteng factor pa pala na madalas natin nakakalimutan. Ang focus, pare ko! Grabe no? Ang hirap mag-achieve ng kahit ano kung kulang lagi tayo sa focus, kung lagi tayong distracted, kung ano-ano lagi gusto nating gawin. Diba? Nanggigigil na naman ako, no? Kaya ang next secret natin, pare ko, about naman sa pagmaster ng focus. Labanan natin ng distractions. Yung lady in the red dress na yan, laging nandyan yan. Distraction yan. Hindi natin yan dapat pinapansin. Ang daming distraction dito sa mundo natin ngayon. Ang hirap tuloy mag-focus sa isang bagay. Parang laging may humihila ng attention natin. Pero mga pare ko, good news. Pwede nating i-hack ulit ang utak natin para maging focus machine. At ang isa sa pinaka-effective na brain hack para ma-focus ay ang tinatawag na Pomodoro Technique. Ang gagawin mo lang, mag-set ka lang ng timer para sa mga task related. And then on a bigger scale naman, pwede mong i-set yan na sa utak mo na ganito. For the next 10 years, Kuko Express lang gagawin ko or at least kung mabenta agad yon. Halimbawa, minsan natatempa ko napakadali gumawa ng food hub mga pare ko. Napakadali niyan. Kitchen mo sa bahay, gumawa ka ng 10 klase ng brands. Gumawa ka ng 10 pages. May business ka na food hub. Kahit saan sa Pilipinas, pwedeng gawin yan. Napakadali, nakaka-type gawin. Pero distraction yun kasi hindi yun ang mission ko sa negosyo ko. Ang mission ko sa negosyo ko ay tulungan yung mga MSMEs na masystemize ang kanilang negosyo. Hindi kasama sa mission ko ang gumawa ng sarili kong food hub. So, ngayon, i-apply natin. Gawin natin yan sa mga negosyo natin, sa mga sarili natin. Mas masarap yung pakiramdam talaga kapag alam natin na may time tayo to rest. Try mo to, promise effective to pare ko. So, experiment mo lang kung ano yung magwo-work sa'yo. Kaya, labanan ng distractions, gamitin ang Pomodoro Technique. Brain hacking secret number 5. Boosting productivity. Gawing mas mabilis ang mga trabaho. Minsan feeling natin ang daming trabaho. Parang hindi matatapos. Ang isang super effective brain hack para dyan ay time blocking. Yung energy natin yan, dapat iset na natin kung saan natin gagamitin. For example, from 6 a.m. to 9 a.m., dyan ako gagawa ng mga design-related or coding-related. 1 p.m. onwards, mga meetings yan, mga usapan, sales, pwede rin. And then pagdating ng 6, workout na yon. I-time block ang oras at ang isip at ang energy natin. Hindi yan basta to-do list ha. Pinag-aralan mo kailan mo gagawin at ilang oras mo ilalagay yung mga resources mo o energy mo dun sa mga bagay na yun. Mas detailed, mas organized. Isang tip na pwede natin gawin sa productivity is mag-batching. May mga taong gumagawa nun at magaling dun, pwedeng gawin yon. Gawin mo siya ng sabay-sabay. Yung similar task, pinagsama-sama mo na. Example, sasagutin mo lahat ng emails mo in one block of time. For 1 hour, yun lang gagawin mo. Naka-batch. Mas efficient, mas mabilis. Ako din, halimbawa, importante din ang prioritization, pare ko. Hindi lahat ng task. Gamitin mo yung Eisenhower matrix. Yung matrix na yan, may important but not urgent, may urgent but not important, may not important, may not urgent. Unahin mo yung important and urgent syempre. Pag nilagay mo, importante to at kailangan ng gawin ngayon, unahin na yan. Tapos, ang important but not urgent, pwede mong i-schedule yan. Yun namang iba, i-delegate mo na lang. Or pwede hindi mo na rin gawin, alisin mo na lang. Kaya mga pare ko, gamitin natin yung time blocking, task batching, prioritization, at magiging productivity machine talaga tayo niyan. Brain hacking secret number 7. Eating for brain power! Kung ano kinakain natin, malaki ang impact dyan sa utak natin. May mga specific food na proven na good for the brain health. Yung fatty fish like salmon, tuna, sardines yan. Mga magandang klase ng isda. Nakakatulong sa brain health kasi may omega-3 fatty acids. Essential fatty acid yan na kailangan ng brain natin for structure and function. Pangalawa, yung berries, blueberries, strawberries, raspberries, blackberries, packed with antioxidants yan. At yung antioxidants, tinutulungan yan tayong i-protect daw ang ating mga utak from damage caused by free radicals. Next, nuts and seeds. Walnuts, almonds, nuts, chia seeds, healthy fats yan, vitamins, minerals, vitamin E, magnesium, zinc, etc. Good for the brain health and function yun. Mag-invest tayo sa pagkain matino, di ba? Pang-apat, leafy greens, spinach, kale, broccoli, medyo mahal.
Pero, investment yun sa katawan natin eh. Sabi nga ni Doc Alvin, dapat daw kalahati ng plato mo gulay. Si Doc Alvin nagsabi nun. Nung narinig ko yun, aba yun na yung goal ko ngayon. Next, dark chocolate. Ang gamit namin ay si Tablea Baterol. Pero in moderation pa rin kasi fatty yan. At least 70% cacao content, antioxidant, flavonoids, napapa-improve nito yung mood, focus, and memory. So ang iniisip ko, kumakain ba ako for entertainment o for a purpose? May purpose dapat yung pagkain. Hindi yan basta kakain ka lang dahil gusto mo lang mabusog. May mga food din pare ko na brain drainers ha. Dapat iwasan yan at least ilimit. Processed food, unhealthy fats, refined sugars, additive preservatives, sugary drinks. Ayaw ko yan kasi may spike ako ng energy ngayon. Maya-maya babagsak na. Di ba istorbo yun? Intindihin nyo lagi. Excessive unhealthy fats, trans fat, saturated fat can slow down your brain function, pare ko. Focus on whole unprocessed food. Yan ang pinangahawakan ko instead na actual recipe. Yang mga rules na yan. Pero kahit healthy ka kumain, kung diretso ang trabaho, kulang ang workout breaks pa rin. Burnout pa rin talaga naman ang aabutin mo. Kaya ang next secret natin, super important din. About naman sa pagkuha ng tamang breaks. Mga pare ko, we are not robots. Hindi tayo pwedeng mag-work non-stop without breaks. Hindi tayo AI. Even machines nga kailangan pa rin ng mag-cooldown yan, di ba? Our brains are the same. Kailangan natin ng breaks para ma-recharge, para maiwasan ang burnout, at para ma-maintain ang peak performance. Una, physical breaks. Pag nagtatrabaho tayo ng matagal na nakaupo, kailangan natin gumalaw-galaw, walking around, jumping jacks, kahit anong physical activity for a few minutes. Good for physical energy and blood circulation talaga yan. Pangalawa, mental breaks. Pag mentally drained na tayo, kailangan natin i-relax ang utak natin, mindfulness, anything na makaka-relax sa utak mo talaga. Parang nasa utak mo talaga, kailangan ko talaga mag-break. Pangatlo, social breaks. Human beings are social creatures. Social connections is important for our well-being. Chat with colleagues, makipagtsikahan ka muna, labas ka muna, tayo ka muna. Talk about something non-work related. Pang-apat, creative break. Pag stuck ka na sa isang problem, sometimes kailangan mo ng creative break para ma-stimulate ang brain. Okay, panglima, sensory breaks. Pag stress ka sa computer screen, sa office environment, kailangan mo sensory break, lumabas ka. Active breaks, galaw-galaw mo yung katawan mo, maglakad-lakad ka, exercise ka. Na mga short lang, hindi yung exercise na talagang workout. As in, galaw ka lang. Nakaka-relax yun. Always remember, kung importante ang sleep, importante din ang break. Don't feel guilty about taking breaks. They are essential for peak performance. So, ano ba sikreto mo? Ba't ang galing mo? I'm taking enough break. Finally, para sa ating brain hack number 9. Final strategy and final secret for today. Continuous learning and growth. Never stop hacking your brain, di ba? Ngayon siguro, na-realize na natin na there is a way to hack our brain. Hindi siya yung, parating na lang akong burnout, parating na lang akong pagod, parating na lang akong nai-stress. Hindi pala ganun yun. Meron palang strategy to manage all of that. Kaya lagi ko nasasabi sa negosyo, lahat yan may solusyon. Kailangan lang natin malaman. Hindi natin malalaman yan kung titigil tayo sa pag-aaral. Kung hindi natin i-feed ang utak natin into new learnings and to new challenges. Mga pare ko, brain hacking is not a one-time thing. It's not like you watch this video ngayon, i-apply nyo 6 secrets, tapos peak performer ka na forever. Ito ay kailangan may continuous process of learning and improvement at may nagpapaalala dapat sa atin. Yan ang benefit ng may mga kasama tayong top performer. Stay curious, pare ko. Keep learning, read articles. So, keep updated tayo with the latest findings and techniques kasi nakakabigay sa atin yan ng mga bagong kaalaman. Experiment ka din ng mga different brain hacking techniques na para sa'yo. Adjust ka lang accordingly. Be patient, be persistent, and be flexible. Nice! Ang sarap ng may kasama sa journey na to. We can support each other, inspire each other, and grow together. Join Koi Founders Club sa Facebook group. Pwede kayong mag-share dyan. Maliit na group lang to. Hopefully, mag-grow soon. Don't be afraid to fail. Don't be afraid to experiment. Don't be afraid to ask for help. Brain hacking is a journey yan, not a destination. Enjoy the process. Lagi natin gawin. Celebrate natin yung progress. And never stop hacking your brain for performance. Share your experiences, mga pare ko sa akin. Lagay sa comment section ng video na to. Let's help each other out. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share, mga pare ko. Of course, subscribe to my channel para sa mas marami pang self-improvement and entrepreneurship tips. Maraming salamat sa panonood. I hope these brain hacking secrets can help you achieve your peak performance starting today. Kita-kits tayo sa susunod na video, mga pare ko. Bye-bye!